nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Talaga ba? Yan yung totoong problema. Mas mababa ang poverty rate ngayon kaysa hindi yung ICC, yung impeachment. Alam niyo mga Kuchero, di ako agree sa sinabi niyo yun ha. Basically yung huli niyang sinabi, it's tawag dito, diversionary tactic eh. Sabi niya, wag tayo mag-focus yun sa ICC, wag tayo mag-focus sa impeachment, mag-focus tayo sa presyo ng bilihin, sa kahirapan, sa trabaho, sa PhilHealth issue, etc. etc. Ano yun eh? Laundry list yun ng mga pinagbabato nila kay PBBM eh. Laundry list yun ng mga pinagbabato nila kay PBBM. Ma'am, may mga balita na kayo daw po na dinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sabihin niyo ma'am, baka kayo na po ang next na po after this. Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na ma'am. Anong handa? Kumbaga handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So magtatago na lang siya. Concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ka ba yan sa circle na huwag ka na idamay ng pamumulitin? Hindi. Kasi kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Silang mag-asawa or kaming mag-ama, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya, pag nahulog o pag nag-crash? Nagsasabay sa mga airplanes. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi. Hindi ko pa nakausap si Atty. Vic Rodriguez at si Atty. Torion. So, ang nakakausap ko si Atty. Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Atty. Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, unang-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya mapabalik sa Pilipinas? Yan lang muna yung asikasuhin natin sa ngayon. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP Laban. Ma'am, sabi nila ma'am, may sinabi si Atty. Trixie Angeles, ngayon lang po ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag pumalis itong aeroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po rin siya ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung anong hindi people power kayo. Kahit ngayon na, kahit bukas. Pero sinusuportahan po ito ma'am? Hindi ko iyan, hindi iyan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas. It's not our concern, Sarah. Gusto namin siya mapalayas. So, tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis dito sa Hindi, hayaan mo na, palayasin na yan. Sabi po ni Atty. Delgra, huling-hiling po niya ng paano po nakita kayo, nakausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na panggigipit. Parang I was born in 1978, no? So hindi ko na wala pa akong masyado pa akong bata para maalala ko. Pero kung tanungin mo yung paunahin na to si Sarah bago sa presidente. Senior citizens ngayon kung anong nangyari. Matindi daw talaga ang
panggigipit, oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatanda. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang eroplano. Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang rate of result, sumusunod sila sa mga illegal orders. So, Prove nyo na illegal. kita nyo naman yung pag-file ng impeachment kahit walang basihan. Diba? Okay? Oh my God. Duterte! Mamaya na. Duterte! Mamaya na. Duterte! Ay, sorry. Final words natin, huwag tayo malihis sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema ay ang presyo. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang Balik sa kahirapan script. ng ating mga tao, ang korupsyon Balik sa sa script, ha? ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo Ang umuurong polito sumisigaw sa likod. forward. Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Talaga ba? Yan yung totoong problema. Kaya mas mababa ang poverty Bayan. rate ngayon kaysa Hindi panahon yung ng pandemic. ICC, hindi yung impeachment. Ma'am, pahabol, nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am. Wala. Wala. Hindi kami nagkausap ni President. Bakit pa? Because there's no talk. There's no point. There's no point. Someone who does not follow on with his promises. Thank you. Alam niyo mga Kojero, di ako agree sa sinabi niyo yun. Basically, yung huli niyang sinabi, it's tawag dito, diversionary tactic eh. Sabi niya, wag tayo mag-focus yun sa ICC, wag tayo mag-focus sa impeachment, mag-focus tayo sa presyo ng bilihin, sa kahirapan, sa trabaho, sa PhilHealth issue, etc. etc. Ano yun eh, laundry list yun ng mga pinagbabato nila kay PBBM eh. Laundry list yun ng mga pinagbabato nila kay PBBM. Ang nakakatawa lang, kasi ang gusto nila it's very obvious dinadivert lang niya yung issue. Kasi syempre yung ICC at impeachment, ito ay issues na directly related sa kanila. Sila mismo ang tatamaan ito ng ICC at saka ng impeachment. Sila yung rektang tatamaan nito eh. Kaya malamang sa malamang, kaya gusto nilang sabihin na focus tayo dito, focus tayo sa PhilHealth, focus tayo sa bilihin, focus tayo sa kahirapan, focus sa trabaho. Kasi para mawala yung init sa kanila. Ang problema, mga Kotsero, wala kang titignan doon eh. Yung PhilHealth, hindi naman, so far sa hearings ng PhilHealth, wala naman hindi nagsasabi ang Supreme Court na illegal yung pag-transfer. Wala ho. Naringgan nyo ba kahit isa lang doon sa mga justices na kinote ng mga DDMs nitong mga Duterte Balahura supporters? Kahit isa doon, kahit isa. Naringgan nyo ba sila na sinabi ng Supreme Court na illegal yung transfer? Wala. In fact, sino ang pinagalitan? Ang Marcos administration ba? Hindi. Yung PhilHealth administration. And take note, PhilHealth is a GOCC, Government-Owned and Controlled Corporation. Hindi ho yan hawak ng ating administrasyon. Ang involvement ng presidente dyan is yung pag-appoint ng President CEO. That's about it.